Ayun na nga mga kanetizens, tuloy ang detention diaries ni former President Rodrigo Digongio Duterte sa The Hague. Kahapon, boom! The International Criminal Court officially rejected Duterte's request for interim release. At guess what? Hindi lang dahil flight risk daw siya, kundi dahil sa kanyang numero unong tagatanggol. Pero sablay, si Vice President Sara Fiona Duterte, ang pagiging butanghero ng pamilya Duterte at pagiging toxic hyping o toxic enabling behavior ng mga kulto, supporters nila ang magpapabagsak kay Digongio. Ayon sa 23 pahinang ruling ng ICC Pretrial Chamber, nananatiling necessary ang detention ni Digongio for 3 big reasons. Una, para siguradong haharap siya sa trial. Pangalawa, para hindi niya maharangan ang proceedings. At pangatlo, para hindi na siya ulit makagawa ng mga krimeng gaya ng dati. Pero teka, sino nga ba ang nagpabagsak sa release request niya? Hindi si ICC prosecutor, hindi rin si PBBM. Ang pinakasala rin, si Fiona. Ang tanong, sabotahe ba ito para magmukha silang martyr for her future political plans? O talagang may saltik lang talaga si Fiona? Kasi ayon mismo sa ICC judges, sa public speeches ni VP Sara noong ika-19 ng Hulyo, nagbiro daw siya, o baka hindi, tungkol sa pag-jailbreak kay Digongio sa ICC Detention Center. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. No? Imagine that, Vice President ng Pilipinas nagmumungkahi ng jailbreak sa tatay niya. Parang pelikula lang ni Robin Padilla pero cheap international version. Tapos, noong Agosto, sinabi pa raw ni Fiona na gusto raw ni Duterte umuwi sa Davao pag nakalaya. Ang depensa ng abogado niya, hindi raw aalis, mananatili lang sa host country. So ayun, contradiction unlocked. At hindi lang yan, sabi pa ng korte, kitang-kita rin daw ang attitude ni Duterte at ng pamilya niya. Kasi simulat sa pool, tinawag nila ang arrest niya na pure and simple kidnapping. Ayan, sa halip na makuha ng simpatya, lalo lang napatunayan sa ICC na wala silang respeto sa korte at handang takbuhan ito anytime. Sabi ng mga ICC judges, kitang-kita dito ang rejection of the court's authority at ang will of his close family to help him elude prosecution. In short, sa sobrang depensa ni Fiona. Ayun, lalo niyang napatunayan na flight risk talaga si Tatay Digongio. Dagdag pa ng ICC na nananatili raw influential si Duterte dahil nanalo siya bilang mayor ng Davao. Oo, mayor ulit. At si Baste, acting mayor naman. Kaya kung makauwi raw si Digongio, baka maulit lang ang eksenang pinag-ugatan ng kaso niya. At kahit pa may mga rally ang mga loyal DDS sa The Hague at 15 senators sa Pilipinas na pumirma sa resolusyong humihiling ng interim release, sorry na lang. Hindi kinagat ng ICC ang mga paawa at pa-Senate motion. Sabi ng korte, matanda man si Duterte at may mga sinasabing medical condition, hindi sapat yon. May tamang healthcare naman daw sa loob ng ICC detention. Europe yun kaya walang dahilan para palayain siya. At ayon sa human rights group na Karapatan, justice served. Isa raw itong panalo para sa mga biktima ng war on drugs. Pero sa totoo lang, kung may award para sa most effective reason why Duterte stayed in jail, walang iba kundi si Sara Fiona Duterte ang runaway winner. Congrats, Madam VP, sa sobrang tapang ng iyong mga salita, hindi lang lumaban ng ICC. Ikaw pa ang nagbigay ng perfect evidence laban kay Tatay Digong. Kaya mga kanetizens, tandaan, minsan, hindi mo kailangan ng kalaban. Minsan, anak mo lang na may saltik. Sapat na.